Daily Inquirer. Maraming salamat. Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, SMART, PLDT, Milo Philippines, and Arena Plus. Malaking karangalan para sa Philippine Sports Writers Association. Nasa unang araw ng pag-upo niya bilang pinuno ng National Sports Agency ay panauhin natin siya dito sa ating session. Mula sa corporate world, mula sa basketball, sa pamagitan ng PBA at ng SBP, ganun din po sa boxing, ABA, at ganun din sa rowing, Philippine Rowing Association, to the National Sports Agency, the Philippine Sports Commission. Let's all welcome Chairman John Patrick Gregorio. Magandang araw po, and welcome to the PSA Forum. Congratulations. Yes, sir. Thank you, Ma'am Judith. Thank you, Sir Randy. Isang karangalan rin na makasama ko kayo muli. Masaya ako na nagsama-sama tayo muli. Ang tagal na nating magkakasama. Tumanda na tayo sa sports. Pero sabi ko nga sa mga kaibigan nating mga mga sports writers, sana paminsan-minsan ay makapagkwentuhan tayo dyan lang sa tabi-tabi at sa gilid-gilid, parang dati. Ito po, tayo po ay bagong hirang na chairman ng Philippine Sports Commission. Am I excited? Yes. Am I happy? Yes. Isa pong karangalan makapagsilbi sa bayan. I've been a corporate person all my life. Sabi ko nga sa mga media friends natin, malapit na akong ilang taon na lang, senior citizen na ako. Importante naman na bago ka matapos sa isang career mo, makapagsilbi ka sa bayan. And of course, it is always very difficult to say no to the President of the Republic of the Philippines, and it is time for me to help. And having said that, simula pa lang ng ating liderato, pakikiusap na ako sa inyo, tulungan nyo rin ako. Dahil alam naman natin hindi madali itong gagampanan nating role para sa Philippine sports at para sa taong bayan. Chairman, again, congratulations sa pagkakataon ito ng mga politik sa bahay. Pinalagi yung capacity. Because as private, sabi nga natin, well-accomplished sports executive, as a private individual, marami ka nang naging plano for Philippine sports, from the grassroots up to the elite level. What more do you want to do for Philippine sports right now as a Philippine agencies head of sports body? Ganda ng tanong mo, Rance. Ano pa ba ang gusto kong gawin, no? Tama ka. Pero ano yan walang katapusan at walang deadline at walang dead end sa pangarap, di ba? Yung pangarap ng chairman ng PSC at pangarap ng commissioners ng PSC at liderato ng PSC at pangarap ng lahat, pangarap ng 110 million Filipinos, mas maraming ginto, mas maraming panalo. At sabi ko nga, yan importante, pero meron rin isa na tingnan rin natin yung to be of service to 110 million Filipinos in terms of having a healthy citizenry. Hindi ba? Siguro ganito lang. Allow me. I actually prepared something, yes, no? So you can put this all together. Sabi ko, unang-una, I'm really grateful, privileged, and I rise to this occasion of serving the nation through PSC. Di ba? 35 years of Philippine Sports Commission, taguyod nating muli, no? Maybe a different management style, but the same vision, the same mandate, diba? The same dreams. So, number one, kilala nyo naman po ako, Pato. Paano nyo makakalimutan yung palayaw na yan, Pato, diba? Tagal na tayo sa sports, luma na tayo sa sports, pero mahal natin itong industriyang to. So, pagsisilbihan natin ng taus-puso. Kilala nyo ako, kilala ko kayo, mga kaibigan natin sa sports media, some 20 years, 15 years, 10 years. Hindi naman nagbagong pagtingin natin sa isa't isa. Gusto ko laging masaya, gusto ko laging nakasmile, gusto ko laging something to look forward to, because sports is fun.
And yes, I'm sure you know this, I am your lucky 13th chairman of the PSC. So don't expect anything less. Meaning the vibrant pato, the fun-loving pato, tuloy po yan sa PSC. And when I say PSC, it is not just the organization, it is the Philippine sports sector. One thing I can promise you is yung ating pangarap, the big dreams are based, nakasalalay po yan sa solid fundamentals. And I have three key roles. Number one, let us continue to enable and inspire our national athletes. Sabi ko nga po, when you say laban para sa Pilipinas, laban para sa bayan, ang atleta po, bago lumaban para sa bayan yan, ang unang iniisip niyan, siya. Yung kapakanan niya, siya bilang atleta, siya bilang Pilipino. Pangalawa, pamilya niya. Pangatlo, laban para sa bayan. So before we even tell our athletes laban para sa bayan, inalagaan na ba po natin siya at ang pamilya niya para para lumaban siya ng matibay para sa bayan. Number two, because it is my background, let us leverage sports as part of economic development. I'm sure that is what our leaders want to hear. Ang isang matagumpay na bayan ay may matagumpay na sports program. At malalaman mong matagumpay ang sports program kasi matibay ang bayan natin. It goes hand in hand. So, idikit po natin yan. And that means PSC must visit the regions, the provinces, must reach out to the LGUs so they become partners. Ulitin ko po, yes, very important yung medalya, pero very important rin po na yung 110 million Filipinos healthy. And mandato rin po ng Philippine Sports Commission yon sa pakikipagtulungan with the LGUs, with the ILG, with PAGCOR, and with the state universities and colleges. Let us all reach out to them. So yung healthy citizenry, yan po ang idadagdag ko sa aking pagka-chairman. So, simple lang po, no? Anong style ni Pato? Number one, request ko sa inyong lahat, umambag kayo, aambag tayo, do your share. It is not just the role of the PSC and the leaders. Media, yes, undoubtedly, you have always been doing your share. Pero everybody, let's do our share. Di ba? Wag po tayo, kung kaya po natin tumulong, private sector, I've received a lot of text messages, maybe even doing, let's do a foundation similar to PDRF, yung disaster relief, na lahat ng malalaking kumpanya, may isang sports foundation, makikipagtulungan po yung PSC so that we can tuloy-tuloy yung funding, hindi lang po pag nananalo. So, aambag tayo. Number two, sabi ko nga po mamaya kakausapin ko yung Philippine Sports Commission, MANCOM and staff. Sisiguraduhin ko mapapagod kayo. Kasi ang sports talaga dapat mapagod ka, di ba? Para manalo ka. And that is my message to the men and women of the Philippine Sports Commission. Samahan niyo ho ako, hindi pwedeng ako lang ang pagod. Tayong lahat pagod. Pero at the end of the day, pag tayo napagod, we do our best and we perform well. Then pati ang PSC, pati ang taong bayan, papalakpakan tayo. And sabi ko nga when I was there watching Caloyulo win the 2 golds in Paris, I realized yung palakpak at pag-awit ng national anthem, Lupang Hinirang, ang hirap pala kung kantahin yan pag umiiyak ka. Hindi mo pala makakanta yung Lupang Hinirang pag tumutulo yung luha mo. And I say that with all sincerity. And I'm sure you feel the same way. Hindi ko na kailangan paliwanag yan. That is sports. Diba? Masaya ang bansa pag ganyan ang pananaw ng bawat tao, hindi lang ng sports leaders. So, in the next 2 years, until the term of the president ends in 2028, I promise to do my best, but I can only do that if I have the support of my friends sa PSA at sa media. Hindi nyo naman ako tinakwil noon, huwag nyo naman ako itakwil ngayon. Sir Nelson. So,
So makakaasa po kayo na yung dedikasyon ko nandyan. Before I turn this over, maraming matatanong dyan. Ito muna nung how do we, what do they expect sa relationship ng PSC and POC? Especially at leadership level. Siguro po, one word lang, automatic. Automatic po yan. Matic po yan. Matagal kami nagkasama ni POC President Bambol Tolentino. He was chairman of POC. I was Secretary General. Tagal na kaming magkaibigan. Lagi namang, kumbaga ba, alam na namin kung ano ang dapat gawin. And I reach out to all the other NSAs para suportahan yung liderato natin. Diba? Hanggang maaari, ayoko na talaga sana yung may grupo sa kaliwa, may grupo sa kanan. It is not my style, it is not my philosophy. At talagang para kang paano bibilis ang takbo ng kotse kung may pumipigil. So, dun po sa mga kasama nating maniniwala, maraming salamat. Doon po sa mga medyo hindi pa naniniwala, bigyan nyo naman lang tayo ng pag-asa na patunayan na we can all do this together. Yes, congratulations, Chairman Pato. Bilang isang, National Sports Association head, malamang iwanan mo yung pagiging head ng NSA, ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang idadagdag na suporta ng ating National Sports Agency sa mga NSAs? Dahil matagal-tagal ka na nandiyan at nakita mo talaga yung sitwasyon. Hello, conference. Yes. Matagal na po tayo, from basketball to boxing to rowing. Sabi ko nga, isa siguro ako sa mga swerteng sports leaders na 3 Olympic sports na tulungan natin at naging part tayo ng management. Sa tagal po alam naman natin ang sports and we are all experts in sports. So siguro ang role ko rito is fine-tuning, tweaking, making it more exciting. In the next few days, I will invite all the NSA leaders and athletes to have a chat with me, with us. Mangyayari po yan sa lalong madaling panahon. Because pag pinakinggan po natin, ang role ng PSC is really to help the athletes, fund the athletes, and get the medals for the athletes. Pero ang lagi ko nakikita, and I'm sure you realize this, lagi kasing may tug of war between the Olympic medal sports and the non-Olympic medal sports. But they're part of the NSA. They're part of the Philippine Olympic Committee. Meaning, if we see their role and if we see them contribute to a healthy citizenry, they are equally as important. Very important po sa akin yun. Yung medalya, kailangan yan. Pero yung malusog na mamamayan, because there are other sports out there na nagkataon lang wala pa sa Olympics, then they deserve the support as well. Lito Reda. Good morning, Chairman. Yes, sir. Good morning po ba? Good afternoon. 5 minutes. Chairman, ang PSC po ay mostly, yung character niyan is nakatutok sa grassroots sports development and next is just the elite athletes. Recently, wala po tayong mga batang atletang sumasali sa World Youth Games, wala po tayo sa Asian Youth Games, and yung batang Pinoy natin na maraming batang atletang nade-develop, nag-discover, hindi naman napupunta sa mga NSAs na dapat nilang puntahan. Now that nasa helm ka na ng PSC, ano po yung ating magagawa para sa mga kabataan natin? Ako po talagang solid believer ako ng grassroots development. I was telling yung mga kasama ko sa commission and sila Attorney Iroy a while ago, I was told that the PSC conducts twice a month board meetings. And sabi ko nga, tweak natin ng konti once a month dito tayo sa Rizal, once a month lalabas tayo ng probinsya. Kasama yung MANCOM, kasama yung commission.
Because that's the only way you will realize na maraming grassroots out there. I'll tell you a story. Yan pong mga boksingero natin. Carlo Paalam, Nesty Pitesio, Yumir Marcial. We discovered them 14, 15 years old. Di ba? Yung pagkuha ho kay Carlo Paalam sa Cagayan de Oro habang nangangalakal, kitang-kita ho ng dalawang mata ko yun. Kung paano naghahanap ng matitirhan si Nesty Pitesio sa Panabo, sa Davao, kitang-kita ho ng dalawang mata ko yun. Kung paano nanalo si Yumir Marcial nung 15 years old siya ng World Youth Boxing at binigyan siya ng gantimpalang 300,000 at the time para lang mapasimento yung bahay nila kasi lupa. Kitang-kita ho ng dalawang mata ko yun. So, ay gagawin po talaga natin yan, Boss Lito. Talagang itataguyod natin yan. Chairman, last question for me kasi para mabigyan naman yung iba. Maraming may iwang programs na implemented si Chairman Lee. And one of that is yung digitalization ng PSC. Kasi right now, maraming mga atleta natin, walang records na sumasali sa SEA Games, pero walang data, no? Walang data dito sa PSC. Kaya kami din ng mga media minsan nahihirapan na maghanap ng background ng mga players. Come your term, Chairman, will you promise na ma-accomplish natin na maging state of the art na rin ng PSC, madaling makuha yung kung sino yung kasama sa SEA Games, kung sino yung nakapag-qualify sa Olympics. That's it, Yes, pangako ko po yan sa lalong madaling panahon kasi alam niyo naman po yung background ko sa corporate, talagang mapapadali ang buhay kung medyo digital age ka na, no? So our athletes deserve that. Yan po gagawin natin sa lalong madaling panahon, and to be very honest, isa po yan sa mga binigay kaagad talaga na very clear instructions ng Malacanang to make sure that yung database ng mga atleta at yung the way we give them their salaries and their allowances ay hindi po madidelay because of administrative concerns. So, yes, gagawin po natin kaagad yung requirement na yan. Kasama na doon sa pag-upgrade ng mga facilities na very, very important. Kasama po yan sa gagawin natin. At kasama rin po yan sa mga in-endorso ni Chairman Dicky Bachman kanina nung nag-usap po kami. Itutuloy yung naka-pending na programa. Corporate world, oo, yes. And then ngayon, government, paano mo po pagdudugtungin yung mga connection mo mula sa corporate, di ba, sa business, para makatulong sa ating national government dahil lagi namang kulang ang pondo para sa sports. You know, Ma'am Judith, nung natanggap ko maraming mga text messages from friends, from NSA officials, and corporate friends. Siyempre, ang una kong sagot, maraming salamat. Ang susunod kong sagot, para sa bayan. Ang huli kong sagot, linalagay ko, please help me. So, kinongratulate mo naman ako. Tulungan mo na ako. At talagang hahantingin natin sila. Talagang importante po talaga yun. Kaya, ang last sentence ko palagi, maraming salamat para sa bayan, please help me. So, we'll do that. Yes, sir. Chairman, asking ko lang po since you're in office na rin po, paano po yung maging state po sa growing, sa the world, and ibang business ventures yung wala na may nakalunok po as messenger? Definitely there will be a new rowing president. Yung Duck World po, wala talaga na akong kinalaman dyan. Meaning, I started it. I'm happy kung anong nagawa niya para sa Philippine sports. But there are other capable partners in that organization. Alam niyo, katulad ng huling Tour of Luzon, Duck World ang nakikita niyo, pero the men and women behind it, yung mga volunteers na tumulong dyan, yung mga leaders na nandyan, kaya-kaya nilang itaguyod dyan. And sa totoo lang,
dapat ba mas maraming duck world pa ang mangyari sa Philippine sports? Kailangan mas maraming partnerships pa with the NSAs because we will really encourage the NSAs to do something. And ito, let me take this opportunity, but I don't really want, I cannot give you the details yet, but let me just give you an idea of what we plan to do. Napakaraming NSAs natin, 80 na tayo, 82. Alam niyo po kung tayo'y mabibigyan ng pondo at mabibigyan ng resources at mabibigyan ng suporta ng private sector. And I've mentioned this to a few commissioners already. Ang gusto ko talagang itaguyod is a national championship per NSA. Ang gusto ko po talagang itaguyod is NSAs, you've been very busy taking care of your athletes. Can we do something as far as national championships is concerned? Yung national championship basketball, national championship bowling, national championship chess, national champion per region. Because I think if we can develop it in that manner and the NSAs take the lead, palagay nyo ba po yung region na may team, si governor at si mayor, papabayaan yung team niya? Then you see grassroots, genuine grassroots development. So, yan po, pag-aaralan nating mabuti yan. Pero nung na-realize natin, sa tagal ko po sa sports, yes, meron ka pong palarong pambansa, depend ang kapartner mo. Meron ka pong Batang Pinoy, meron ka pong PNG. Ano ang role ng mga katulad kong napakatagal sa NSA? Kilala ko yung atleta namin. Kilala ko kung saan sila galing. Alam ko kung nasaan sila. Ngayon, mas laparan ko yung pananaw para sabihin, NSAs, palagay nyo ba kaya nating gumawa ng Philippine championship sa bawat sport na kung saan kayo leader? Kung paano gagawin, pag-usapan po natin yan. That is the reason why I want to meet the NSAs as soon as possible. Chairman, so safe to say po na yung sa iba naman mo mag-delegate yung world plan po and other na prior mo i-mention po. Yes, definitely. Everything takes a backseat. Itong pagkakataon na nandito tayo bilang chairman ng PSC, 13th chairman of the PSC, lucky 13, we will not miss the chance. And sandaling panahon lang ho yan, before you know it. Tapos ng termino natin. So, in the same manner na in my first term as rowing president, tayo po ay padala ng 2 Olympiad. We will focus on that. And kailangan ko lang talaga ng tulong ng lahat. Means to say, give back muna, Chairman. Everything takes backseat. Oo, ikaw naman ang manlibre. Good morning po, Chairman. This is Philip Patel po from Rappler. We have several high-level competitions po na i-host ng bansa this year. Kasi po nung FIVB at saka nung FIFA Futsal. Like, ano ba yung mandate ng PSC regarding the hosting and helping the NSAs to have a quality hosting of the country? Kasi nga po sinabi niyo po kanina sa briefing natin sa taas na gusto niya rin po maging hub of sports tourism ng bansa natin. Kasi ako talaga believer ako sa sports tourism, di ba? Bakit ako believer dyan? Because the biggest tourism events in the world are sporting events. But it is not cheap. As a matter of fact, it is very expensive. Isa po sa importante lang sigurong dapat nating ma-align is that before we encourage our NSAs to bid for international competitions, kung maaari lang po i-align natin sa PSC at para makapagpaalam tayo sa Malacanang. Kasi mahirap habulin yung funds pag hindi po natin pinagandaan. Pero personally, I am a believer of sports tourism. I lived in Cebu for so many years. Nakita-kita ko kung paano ginawa ni Commissioner Ed Hayco yung pagtaguyod niya ng dance sport at paano libo-libong tao pumupunta sa Cebu for dance sport.
Tagal rin po ako sa Davao. Nakita ko lahat ng sporting events pag dinadayo yung mga regions. So, if we plot it well, if we can allocate funds the right way, then we will encourage all of the NSAs to host. Ang importante lang po, wag lang tayo magulat na nanalo na pala, wala pa ng pondo. Mahirap po yun. So, kasama naman sa endorsement ni Chairman Dicky kanina yung mga international events na parating. Alam ko po yan, yung volleyball ni Sir Tats, yung futsal nila football, tsaka yung gymnastics ni Ma'am Cynthia. Silipin po natin yan. I will definitely confer with the BSC committees para lang siguraduhin natin that these are successful hostings. Ulitin ko lang po, as long as we plot it well in the next couple of years, then let's go for it. As long as mapag-usapan lang bago tayo mag-bid. Kasi mahirap maghabulan kung mapapahiya lang tayo sa bidding natin. And in my more than 30 years of experience in the sports and tourism sector, maganda naman po yung experience ko when it comes to all of these hostings. So as long as we plot it well. Good afternoon, sir. Ivan from Tawag TV and Pilipinas. Just to follow up to some question ni Ivan earlier about sa national championship. So how will you plan to limit the participants? Kasi, for example, kung magkakaroon ng national championship for basketball, baka sabihin, ang mag-champion kung hindi galing MPBL. Kung galing naman sa Mobile Legends, hindi MLBB, kung galing MDLBB. How do you plan to limit the participants? Wala pa tayo na, Ivan. Definitely, it's a framework that we need to discuss with the NSAs in trying to analyze kung anong gusto nating magampanan dito. That's of course grassroots development. Gusto natin proud province, proud nation, proud region. Tayong mga Pilipino, regionalistic tayo eh. Di ba yung attachment natin sa local athlete natin nandun eh. Pero kung ano yung detalye niyan, I guess in the next few weeks we will plot that with all the NSAs para lang masigurado natin na successful, tsaka talaga namang yung kung anong benepisyo nung gagawin natin yon. So since you said it's grassroots, does that mean no goals? I cannot answer that yet, but soon we will figure that out. Thank you. Question? Ay, Ruben. Chairman, good morning po. Chairman, ano pong mga plano niyo with regards to our world-class athletes like Kaloy, Nesty, and even EJOBN and Alex Ayala, meron po ba kayong naiisip na gawin para matulungan sila in order for them to ma-improve pa nila yung kanilang mga current performance? Definitely sa game plan natin yan, Ruben. Hindi talaga sila pwedeng, kailangan they continue to improve, di ba? Si Alex, kung kaya nga natin gawing top 10 in the world, why not, di ba? So, dyan papasok yung sinasabi ko kanina ng support ng private sector. Because andyan yung private sector, sabihin lang natin kung paano sila makakatulong, sino ang tutulungan nila, paano nila tutulungan. Nandyan yung supportang yan. It is a role in PSC to develop this framework. Because when the framework is very clear, it is easier to support and to help. Diba? Marami pong sa totoo lang, napakaraming nag-text sa akin na paano ba kami makakatulong, So siguro kami po sa PSC at sama ng mga commissioners, i-plot na lang natin, sagutin natin kung paano sila makakatulong. And let's not make it difficult for them. Kasi ang pinakamahirap po sa lahat, and ako bilang galing sa private sector, yung handang tumulong at gustong tumulong, nahirapan pa sa pagtulong. So let's make it, ease of donation, ease of helping, ease of doing, of helping Philippine sports. Lahat yan, pag-aaralan natin kasi nandyan yan. And definitely, kung kaya nating paramihin yung mga Olympians natin, bakit hindi? Talagang
palagay ko na number 1 priority naman talaga para sa Philippine Sports Commission yan at para sa Philippine Olympic Committee. Chairman, may directive na ba sa inyo si Presidente or ng Malacanang kung ano siguro po yung magiging unang gagawin niyo po or meron po pa silang specific na parang gusto nilang mangyari na kailangan niyo pong gawin in the next few months or weeks? Yes, very clear po. Yun yung facilities, improvement, taking care of the athletes, and a healthy citizenry. Everybody has to be involved in sports because it benefits you personally. Yung malaman at ma-realize ng bawat Pilipino na ang sports hindi lang para sa atleta pero para sa lahat. Yung facilities talagang idiniin po yan, talagang in-explain po yan mabuti. Yung taking care of athletes and their allowances, gawin mo, i-digitalize mo, makipag-ugnayan ka sa DICT, lahat po yan in-explain sa atin. And talaga pong pagtutuunan natin ng pansin yan sa lalong madaling panahon. Chairman, good morning. Yes, sir, Jerry. Chairman, at lang, status ko ba yung motive mo sa PSC as far as yung composition ng commissioners mo is concerned? Sa ngayon, meaning today is my first day, kung ano po ang resources and talent na nandyan, we'll work with them, definitely. Sabi ko nga po, mahirap naman na sumaba ka sa gera tapos bago ang batalyon mo. Sino ba humahirapan? Di ako rin. So we all know that position ng chairman at the position ng mga commissioners galing rin po sa Office of the President yan sa Malacanang. So habang wala pong utos na papalitan o kung sino man ang ipapalit, handa po akong makipagtulungan sa leadership ng PSC. And I will start with a clean slate. Chairman, siyempre rin kayo ng rowing association. Anong plano mo ron? Mag-stay ka ba as president or? Hindi, i-give up na natin yon, Sir Jerry, para naman number 1, marami namang bagong leaders dyan. Tsaka siguro kung titingnan nyo, maski yung personality ko naman, I really don't stay very long in one organization. Pag nakapag-contribute na po ako, move on na. I think that happened in basketball, in boxing, and in rowing. I've served 4 years of my life as a president of rowing. I've had 2 Olympians, hopefully a third one. Maraming pwedeng leader dyan na pwedeng pumalit sa atin. Para naman mapagtuunan natin ang pansin, yung mas maraming NSAs na nangangailangan din ng tulong. Okay, good morning, Gab Pera. So good afternoon, brother, Gab Pera, Sports Score na PH with Ed Pangilinan and Scoreline. Sir Pato, nagkasama tayo before dun sa indoor rowing meet last year dyan sa UP. Pero going into the full circle from being a corporate leader, from being a sportsman, ano siguro yung pagkakaiba nito sa, of course, namumuno ka na ng isang ng government sports funding arm natin compared dun sa mga previous roles mo? I think ang pinaka-importante naman sa kahit anong leader is yung vision. Pag may vision ka na, meron ka ng work program, you just have to make sure tutulungan ka ng lahat para matupad yung work program na yun. Yun ang importante. Hindi pwedeng magawa ito ng mabilis at ng tama kung ako lang ako. Meaning, it's really a workforce. It's really an organization that is called the PSC. And it's 35 years of existence. No? Ang pagkakaiba dyan siguro is yung sinasabi nilang you go through a government process na meron kang COA, you go through a government process na meron kang mga procurement. Sa private sector kasi, pag dinesisyonan mo na yan, bababa na sa finance, tapos na yan. Pero dito, nandiyan naman yung mga kasama natin sa PSC na matagal na nandyan. Ang importante lang, tulungan nila ako, guide nila ako, para naman lahat ng desisyon natin tama. Kasi pag mali yung desisyon, pag mali yung proseso, doon tumatagal eh. Diba? So, what is my role? My role is
maybe I will also share with them, this is how we do it in corporate life, it's set up. Pasok naman sa tamang proseso, bakit gusto nyong i-review natin. Pero very important nga, yung pakikipagtulungan, of course, lagi ko namang naririnig yan, lahat naman tayo naririnig natin yan, gumawa ka ng patakaran na hindi ka makukuha. Gumawa ka ng patakaran na hindi yung procurement mo tama. Gumawa ka ng patakaran na yung bids and awards mo tama. Sa totoo lang, kung gawin mong tama, hindi ka naman magkakamali. So kailangan ko lang ng suporta para naman mas mapabilis yung mga requirements na yan, like athletes uniforms, athletes shoes, athletes allowances. Talagang importante po sa atin yan. Last question bago ko ipasa sa iba. Paano natin paalagaan natin yung cooperation natin? Kasi maraming mga iba't ibang mga sectors and sports. Nandiyan ang able, nandiyan ang disabled, nandiyan ang elite, nandiyan ang grassroots. Pero being the new head of our PSC, ano ang magiging crucial role ng support natin ng iba't ibang sports stakeholders upang maipagpatuloy ang mga programa sinimula ni Chairman Bacman at yung mga gagawin pa mga proyekto under your leadership. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Thank you. Lahat ng programang yan, lahat ng in-endorse ni Chairman Bacman na nandyan na, lahat ng plano ng mga commissioners na pwedeng pag-aralan, ipagsasama-sama natin yan. My role here is plain and simple. Can we manage the PSC well? Can we manage the PSC like a well-oiled machine? Can we tap the resources available to us, the human resource that's available to us? Ilan ang liderato rin? Ang sabi po sa akin, there are around 90 plus in the plantilla and around 300 na contractual COS. Lahat po yan may talento eh. So kung paano mo gagawin yung kagalingan nila na sa tamang posisyon lang, I think I can analyze it that way. Para less complication, less of the politics. Pwede lang no politics, 'di ba? Para mas mapabilis. Questions on the floor? No more? Yes, Ruben Tirado, speed.ph. Nalalapit na po kasi yung South Games, which will be the first multi-sport, major multi-sport event under your watch. So, ano po yung plano ninyo po, and ano po siguro po yung measure na mag-successful event? Ano po palagay nyo yung yung measure kung ano po magiging successful yung Philippines? Para sa inyo po ba overall or up 5? Nung huli, kung di ako nagkakamali, we were 5th, no? We were 5th. So the best measure is, kaya mo bang talunin yung pang-5? And napakalaking tulong dyan yung NSAs because they really know kung sino yung atletang kayang manalo at alam nila kung paano yung positioning dyan. Let me take this opportunity. Nung ako po ay POC SecGen at tayo ay nag-host, nakita ko kung paano i-plot ni President Bumble yung atleta at gano'ng karami, saan lalaban, pinaplot po yan parang may war room ka Di ba? Pinaplot nating mabuti yan. You cannot just send a delegation wearing a tracksuit and say, okay, laban tayo dyan. Meaning, strategy po yan So what is that strategy? I think yun yung gagawin natin when we talk to the NSAs, when we talk to the Philippine Olympic Committee. How can we improve that fifth place finish this coming Southeast Asian Games in Thailand? Diba? Malapit na po yan. Diba? Tapos Nagoya na. Tapos Los Angeles na. So we have to plan it that way. Chairman Len, ayun po sir, bilang you have the connections din po with the MVPSF, siguro how will that be an advantage to you po, lalo na the PSC's one of the things PSC's main objective po is yung nurturing grassroots din po. Well, kung pwede po mas marami pang MVPSF, if we can tap all the other foundations of very big companies and all sports loving leaders
Ang dami po niyan eh. So sabi ko nga maybe it's time to put up an aggregation of a foundation na nandoon lahat. Magkita-kita po tayo sa isang organisasyon na lagay niyo yung taya niyo ron at identify po natin kung sino yung susuportahan nyo sa bawat isa. Tagal na yan eh. Di ba? Marami ng programa dyan. At dapat athlete, at dapat sport. Pero siguro gawin natin mas organisado para yung resources nandyan. Because marami talagang gustong tumulong. Kailangan lang maintindihan nila paano kami tutulong, ano ang requirement sa pagtulong, at ano ang, let's face it, ano ang benepisyo nila bilang corporate company or brand sa pagtulong. And let's give them all the recognition. Tumulong, hindi dapat pasalamatan. Pasalamatan dahil napakahusay po nung brand nyo, tumutulong kayo sa atletang Pilipino. Ito yung parang isang organization na parang full na ng business. Tingnan niyo po yung pag pinag-aaralan ko po mabuti ngayon yung ginawa nila sa PDRF. Nandun po ang Ayala, nandun po ang MVP Group, nandun po ang San Miguel, nandun po sila lahat. And lahat sila tumutulong sa isang aspeto. I think we can do the same for Philippine sports. Chairman, last question. Si Coach Yeng Diao, na ipanalo niya yung kaso ng 5% na dapat na makukuha ng PSC sa PAG-4. Pero hanggang ngayon po yata, hindi pa gumagulong yung dapat na mapuntang budget ng para sa sports. Given yung time mo ngayon, ano yung magiging plano mo considering na kailangan mong kausapin yung presidente para ma-implement itong makukuha ang budget ng sports? Yes, of course. Kaibigan natin si Coach Yeng. As a matter of fact, I vividly remember when he won that. Tinext ko siya kagad. Sabi ko, maraming salamat sa ginawa mo sa Philippine sports. Alam mo, lahat po yan, coordination lang yan. Lahat yan, pagbigay ng kortesiya sa tamang ahensya. I've done that. As a matter of fact, nag-reach out na po ako kay Chairman Altenco para makapag-ugnayan sa kanya kung paano na natin masisimulan yung pagtulong ng Philippine Amusements and Gaming Corporation sa PSC. As I've said, kung may desisyon na yung Korte Suprema, ibig sabihin po, go through the process. Go through the process po. And it will not be given to you naman po na hindi mo ini-explain sa kanila kung anong programa mo. And of course, alam naman po natin, sino bang ayaw tumulong sa sports? And so ako po, I'm really confident that once we sit down with the chairman and the board of directors of PAGCOR, and of course with the blessing of Malacanang, nandiyan na po yan. It's just a matter of time. Thank you, Chairman. Okay, so thank you so much, Chairman Pato, for gracing our PSA forum on your first day as Chairman of the Philippine Sports Commission. Last na lang, message to all the Filipino athletes and Philippine sports community in general. Tuloy po nyo, sa lahat ng mga atleta, tuloy po nyo yung pag-ensayo, tuloy nyo po yung talagang sakripisyo para sa bayan. Hindi naman namin kayo talagang mapapasalamatan na basta salita lang kung paano kami makakasuporta sa tamang suporta, sa tamang panahon, sa mabilis na panahon. Yun ang pinaka-importante. And, we can only do that if we all work together. We can only do that if we are one team PSC. We can only do that if we have the support of media to communicate, to encourage these people na tama yung ginagawa niyo, tuloy-tuloy nyo lang. Ang pangako ko lang naman po sa inyo is that lahat tayo kailangan magsama-sama to strategize how to make this Philippine sports more effective and para mas maraming gintong mapanalunan sa Olympics. Mahirap naman yan sabihin kung ilan yan, paano yan, kailan yan. Ang importante lang, you know that when you have prepared long and hard and you know that you have trained them well,
and you know that meron ka ng athlete development program since they're 12, 13, 14, 15, 16 years old, doon po yan papunta eh. Wala namang shortcut dyan eh. Di ba? So yung resources na meron tayo, pag ginamit natin ng tama, and yung human resource na meron tayo, pag sinabi natin, let's all work together, walang magdidetura, walang atras, lahat tayo forward, then it will happen. And I think I've proven that. I think we've known each other for the longest time. And I think alam nyo na parang kung gusto mong manalo sa sports, kailangan happy ka. Kung gusto mong manalo sa sports, kailangan wala kang masamang damdamin. Di ba? And para sa atin rin po yun, kasamang mga media friends. So again, let me take this opportunity. Let's make this fun. Let's make this work. Diba? And dito lang po ako, walang pinagbago sa palayaw ko, pato pa rin. Pato pa rin. Kahit chairman yan, president yan, executive director, pato is pato. And let's all have fun together. Huwag nyo po, sinuportahan nyo ako ng matagal na panahon, huwag nyo akong ilalaglag. Kaya ko sabihin niya kasi mga kaibigan ko ngayon. Pero I mean it from the bottom of my heart. So, thank you very much. Maraming salamat po, Chairman John Patrick Gregorio. Pato. Sir. We are with you. You are right. If you do it right, you won't go wrong. So, we are with you and God bless you. Isang bansa, isang bangka. Maraming salamat po, DFB.